The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810am ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Doble sa opinion at reaksyon. Doble sa impormasyon at kaalaman. Kita'y dobleng tuwa at saya. Lina't makinig at manood sa tambalan nila Kuya Ruelso at Kuya Ricky Sung dito sa Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay tid sa inyo ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation, Tobe, the overall vanity for colored hair, Motoman helmet and accessories para sa safety mo to, at ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. Ako po'y karaniwang tao lamang. Yes, good morning. Yan ho, pinapakita natin kanina sa ating video kung nanonood kayo sa Facebook at sa YouTube at sa lahat ng digital boxes. Ang labi ng ating Santo Papa, si Papa Kiko. Na mamayang 4 p.m. it's Manila time. Dadali na sa kanyang huling hantungan, Kuya Ruel. At yung pinapakita natin na yung mga world leaders dumalo dun sa para makiramay. At nandun na rin Tito Bongbong mo, Kuya Ruel. Nandun na kahapon pa. Tsaka si Tita Lisa nandun na para makidalo sa libing at burol ng ni Santo Papa na nakabihira, Kuya Ruel. Pagka Easter Sunday, kinabukasan pagkabuhay ni Kristo, o kinabukasan pagkamatay naman niya. Nakakalungkot at ang buong mundo ay nakikiramay kahit na hindi ka parehong reliyon. Pero ang nangungunang reliyon at ang unang reliyon na tinayo ni Kristo ay Katoliko. Tsaka na lang sumunod yung mga iba pa. Walang ibang religion kundi Katoliko. Roman Catholic ang unang naitatag ng Kristo bago nagsulputan yung kung ano-ano mang reliyon na nakikita nyo ngayon. Lahat yan ay galing sa Katoliko. Ayan. Oy, saktong 10:02 ng umaga. Gising na RJ na, Double R sa Radyo Bandido na po. Yes, it's 10:02 na ng umaga, Kuya Ruel. Yes. Gising. Mukhang gwapong kayo. Bagong sino bang barbero mo? Buhay pa. Siyempre kailangan natin magpatabas konti. Sa sobrang init, di ba? At saka siyempre tipid sa shampoo. Yeah. At nga pala, batiin natin, Kuya Ruel. Ang kaibigan ni Big Boy Quintana. Ang tito ni
Marco Quintans. Ni Marco. Na si retired General Noel Estanislao. Ayan po. Siya na ngayon ang Bureau of Custom District Collector, Port of Subic. Sa Port of Subic. Uy, congratulations na retired General Noel Estanislao. Ano rin may sa musika May sa si musika. General Stanislao, gumagamit nga ng saxophone ba? Yan pala dapat kasama niya Sian. Ang anak mo, may din doon sa mga banda-banda at alam ko, mayroon silang hangout dyan dyan sa Kuta Restaurant daw. Dyan yata yan sa may Marikina. Tama ba ako? Kasamang big boy na yan po si retired General Estanislao, Noel Estanislao na kakaupo lang bilang district collector ng Port of Subic. Ayan. Oy, congratulations po, General. It's long overdue na yun. Naririnig natin. Okay, congratulations. Ayan ano na kami wala na kaming utang sa'yo big boy Ikaw naman ngayon may utang sa amin. Oy, sa ating poll question, nakita mo ba, Kuya Ruel? Ang daming ini-issue ng show cause order. Baka walang matira. Baka lahat in-issuean. Alas lahat Ang COMELEC, yung huli kagabi, 19 man na may kasamang party list at kasama na si Mayora Hanny Lacuna sa mga na-issue ng show cause order. Pagpaliwanagan sila sa vote buying na nangyayari. Kaya ang tanong namin, sa tingin nyo ba? Talamak. Yan. Ang vote buying ng mga kandidato. Ngayong midterm election. Paalam nyo sa amin. May namimili ba dyan? Padalin sa amin. Yan ang aming tanong. Magbigay lang kayo ng komento, reaction. Mananalo sila. Babasahin natin. At mananalo sila ng 100 pesos. 3 winners yan 3 winners ang mananalo Yan, 100 pesos GCash o load. Yan siyempre ang tanong ng bayan ay atid sa inyo ng Motoman. Para sa safety mo to. Yan, pumasayan sa Philippine Standard at ang planta nila nasa Santa Maria, Bulacan. Proudly Philippine made. Yan. Yes, at medyo talagang sumusobra init ngayon na Kuya Ruel. Medyo noon yung mga kabataan natin, hindi natin nararanasan yan. Diba? Sobrang init kahit nasa loob ka na ng bahay. Kaya karamihan nasa mall Nagpapalamig lang Walang bumibili pero nagpapalamig. So kaya ingat-ingat kayo sa mga mayroong mga comorbidities, tama ba? Na nararamdaman na sa katawan yung tinatawag ng heat stroke totoo yun pagka talagang natamaan ka yan dalawa lang hantungan mo hospital sementeryo. Kaya ingat-ingat ingat sa lahat ng mga nasa labas, mga manggagawa at estudyante. May pasok pa ba? Meron pa iba may graduation. So dapat yung fluids, yung tubig Yan ang mahalaga. Kailangan kasi may iniinom talaga sila. Kasi minsan may dehydrate ka sa init. So minsan may stroke ka. Inom mo kayo tubig, hindi soft drinks. Baka diabetes naman abutin nyo. Lalo na yung matataas ang BP. Iingat-ingat. Yung alam mo ba, sabi nila pag mataas ang BP mo, di ba? Minsan dahil kulang ka lang sa isang requirements ng katawan natin. Ano yun? Yung magnesium. Magnesium? Nabibili ba yan? Di ba sa hardware yan, meron yan? Ano ba yan, magnesium? Ang magnesium isa yan sa sa component. minerals na kailangan ng katawan natin. Magnesium na calcium, magnesium, di ba? Pero alam mo ba ang calcium is ano ba? Ano bang calcium yung tinatawag nilang dati nag-aaral tayo, meron tayong parang sa table of content MG yan, MG. Parang magnesium MN MM ba? Search nyo, sabihin nyo nga sa amin. Alam ko MG yan. Akala ko ba sasabihin mo kung sino makapagbigay, may panalo, may premyo.
Okay. Basahin na nga natin itong mga piling headlines itong nagdaang linggo. Ito na nga, libing ng Santo Papa Francis, nakatanda ng mamayang alas 4 ng hapon, Manila time yan. 200,000 katao ang inaasahang dadalo sa libing. Dating Manila Archbishop at ngayong Cardinal, nakahanay umuno bilang posibleng kapalit ni Pope Francis. Pagpili ng bagong Santo Papa, nakatakda na matapos ang libing. Tama ako. MG, di ba? MG pala, galing pa sa panalo. Alam mo, Kuya Roel, mataas ang grade ko nung sa chemistry nung araw. Paborito ko ng teacher ko. Naalala ko pa yung teacher, si Miss Molina. Sabi niya, tanda ko yun eh. Kaya hindi ko na ginalingan. Sabi ng teacher ko, lahat kayo, hindi ko papansin after 5 years. Si Mr. Sunga lang. Ganun mo? Maganda yung teacher ko na yan. Morena Kaya pala hindi mo nakalimutan kaya si Miss Molina. Periodic. Kasi kahit isa sa mga maingay, magugulo. Tayo tahimik noon. Hindi lang alam ni ma'am, gutom ako noon. Okay. Pangulong Marcos Jr. Namabahala sa balitang panghihimasok ng China sa eleksyon. Chinese government pinabulaan ng akusasyon. Oo nga, pumapasok na ang China, hindi lang sa mga produkto, pati sa eleksyon, nakikialam na. Na-import din. Mahigit 31,000 person of deprived of liberty, so mga PDLs boboto ngayong midterm election. Ayon yan sa BJMP. Sino kaya allowed lang yata sila sa mga national, yung mga senatorial. Pero siyempre kung local, paano hindi na nga nila alam Mampanya ba mga parang meron mayores sa loob Iba yun Iba yung mayores sa loob. Bilang ng mga kandidato na may show cause order mula sa COMELEC dahil sa pamimili ng boto, dumarami. Dumarami talaga. Kasama nga dyan si Yorme Isko Moreno sa local. Yung kandidatong ring si yung celebrity na si Sam Bersosa sa Manila. Sa Caloocan si Dale Malapitan. Sa Marikina sila Stella Kimbo. Matakbo palang mayor yan, dating congressman. 362 lugar sa bansa tinuturing na hotspot o area of concern ng COMELEC. Samantalang 1,400 tama ba? I-deploy ng PNP sa araw ng eleksyon sa May 12. Baka dito lang yan sa Metro Manila. Baka sa Manila. Baka dito lang yan. Kasi 1,400 Napakakunti lang yan. Samantalang 1,681 ng pulis na may kaanak na politiko o kandidato inilipat ng pwesto ng PNP para maalis ang conflict of interest. Oo nga kaya pala pwede pa yun. Hingi muna sila ng exemption yun sa COMELEC, kayong Ruel kasi hindi pwedeng basta lang papalitan. Baka pwede rin namang kaya ilalagay doon yung papabordo sa kandidato na opisyal. Kaya siguro ito bago may basbas ng COMELEC to. Pamamahagi ng ayuda ngayong panahon ng kampanya dapat bukas sa publiko at media ayon yan sa COMELEC. Kasi nga yung 20 pesos na bigas na sinasabi ng Tito Bongbong mo Kuya Ruel arangkada na dyan sa may Visayas region. Pero ito may exemption lang sinasabi yung COMELEC dapat bukas sa publiko, may observer ng media, tsaka higit sa lahat walang eepal. Yan ba? Walang politiko. Walang politiko nandoon. Di dapat pamahalaan na ng national government. Walang walang tumatakbo o na candidate doon. Kasi schedule yan di ba? Hindi pwedeng pa-stop mo dahil sa may eleksyon. Kasi mahalaga basic needs to baka naman pagka mamimiayuda nandoon yung alam mo bawal nga yun kasi may nakita nga tayo di ba namimigay na yun hindi naman niya pera yun nandun lang siya bilitrato pa niya so nagkakaroon utang na loob pero pera natin pero totoo hindi naman BP Sara Duterte nagparamdam na tatakbong Pangulo sa 2028. Yorme Isko Moreno umuugong na magiging katandem nito. So, si Yorme pala,
3 taon mo lang uli, isang term lang. Oo. Takbo na uli. So, iwan uli ang Maynila. Iwan na tayo ulit. Totoo ba yan? In the other way around, na after one term, presidente naman takbo. Ganun ba? May umuog na gano'n eh. Abangan. So, abangan. Ang susunod ka banata. At kung makakaligtas sa show cause order nga. Oo. Kasi isang show cause order, pwedeng pag di mo nakumbisi ang Comelec, pwede kang sampahan nila ng disqualification. So, perpetual. Hindi naman. Pwede, perpetual disqualification. Hindi ba dahil doon lang sa incident na yun doon ka lang parang natanggal o na disqualified? Oo nga, kasi hindi, sa posisyon na public service. Ganun sa ba? gobyerno, hindi ka na pwede. Ito na, umpisa na palang balikatan exercise ng AFP at ng US Armed Forces simula na. Samantalang Pangulong Marcos Jr. Nilagdaan niya ang pagban ng paggamit ng chemical weapon sa bansa. Bakit may kakayahan ba tayong gumawa ng chemical weapon? Meron na ba? Ayan, pinagban niya. May batas yan. Actually, magagaling ang mga Pilipino, lalo yung mga talagang highly educated. Ang problema, hindi na susuportahan ng government. Di ba? Parang dati, fluorescent lamp, di ba? Ang gumawa niya si Flores, kaya nga fluorescent lamp. Ganun ba yun? Pilipino, kaso nabili ng ibang bansa. Kaya, ang nakinabang ibang bansa rin. Pangulong Marcos Jr. nilagdaan ng Republic Act 12177 o ang batas na nagbibigay ng free legal aid assistance sa mga military at uniform personnel. So, magkakaroon na ng lawyer ang mga pag kinasuha mo. Parang sa PNP. Pero ang totoo, parang agrabyado tayo rito sa mga. Siguro sa mga depending pag hindi man related sa trabaho nila, hindi siya qualified mabigyan ng Pero kung ang person kagaya no sa Quezon City, 'di ba? Pinasok yung isang bahay, mga minor de edad kasi. Wala naman siyang 'di ba? Wala siyang warrant, walang search warrant, wala. Wala naman So Pinasok yung pa. Hindi na kailangan bigyan ng free legal. Siya na kumuha ng sarili niya lawyer. Hila mo, buntot mo, ganun yun. Ito na nga, Manila Mayor Hani Lacuna inendorso ng mga senior citizens group. Lacuna, nakatagdang magdiwang ng ika-60 kaarawan sa Mayo 6. So, magsisenior pa lang, 59 pa lang ngayon si Mayora. So, sa May 6, 60 na siya. So, makikinabang na siya sa 20% at saka 12%. Ganun pala, bata pa pala si Mayora, 59. So, senior citizen na siya. Ito, principal na nag-viral dahil sa pagtanggal ng toga sa graduation ceremony sa Antique, sinibak ng DepEd. Ano sa tingin mo dyan? Kawawa ba si principal? Pinaburang kagad ng DepEd. Kaya dito, ang bilang ang mas matindi, no? Tinanggal siya. Di naman sa pagiging profesyon niya principal. Tinanggal lang sa pagiging principal ng isang eskwelahan dyan sa Antique. National Capital Region Police Office o NCRPO kinaalarma ang ginawang marahas na pagdakip ng ISAP at ng Bureau of Immigration sa isang Chinese national sa Pasig City. Ayon kay NCRPO General Anthony Aberin, walang koordinasyon sa local PNP ang ginawang operasyon ng mga dalawang ahensya ng gobyerno. So parang nangyari yan sa San Simon. San Simon ba yan? San Simon, yes. Pampanga. May operation din sila kaso kaya nga yun ang nangyari kasi yun ang delikado rito, pwedeng magkaroon sila ng misencounter. Armado ang nakakabala rito, pag nakuna ng video, baka malaki epekto rin naman to. Kidnapping na naman. Naalarma, sira na naman ang gobyerno. Akala may krimen na naman nangyari. Kaya nga ba, isa lang naman silang Ang problema kasi may mga something, minsan may conflict of interest Pagka naki-coordinate ka, yung pala na yung kina-coordinate mo, malakas pala doon yung hulihin. Advice niya, naku, nandyan na yan, may huli sa'yo. Kaya minsan, na ina-anticipate nila mag-coordinate sa na hindi na mag-coordinate. Na hindi na mag-coordinate. Pero may po, delikado yun. Buwis-buhay ang abutin ng mga to. Magandang balita sa sa solo parent. May free ride sa MRT at LRT mula 7 ng umaga hanggang 9 a.m. ng umaga. Tapos na po ngayon. Pero mamaya meron pa 5 to 7.
Yan, yan, linawin natin yung MRT dyan sa EDSA ho yan, ha? MRT 3 at yung LRT 2. Yung mga biyaheng recto Antipolo. Pero yung biyaheng Monumento hanggang Sukat, Roosevelt hanggang Sukat, hindi ho, dito sa area. Hindi kasama, dahil private yun eh. Na-privatize na natin. Anyway, 26 na lugar sa bansa ay tinuturing na mapanganib dahil sa naranasang matinding heat index. Ayon sa Pag-asa, Dagupan City sa Pangasinan, umabot sa 45 degrees Celsius ang temperatura. Delikado. Kaya kanina, dinidiscuss natin. Di ba? Mag-ingat-ingat kasi sobrang init. Baka yan ang pangunahing pero sa mga reason, kandidato, wala yan. Basta kailangan suyurin nila para manalo sila dyan. Kaya may mga precautionary naman sila dyan ginagawa. Pero yun nga, kaya nila no? Basta para raw sa boto, para sa bayan. Ganun ba? Kaya dapat sila, mag-ingat sila. Dapat uminom sila ng King's. Ganun ba? Okay, ang balitang to ay din sa inyo siyempre ng nagformula ako ng capsule. Pero effective po ng King's Herbal Plus Premium. At ito, iisa. Kung anong bisa ng liquid, siya rin bisa ng capsule. Sa King's Herbal Capsule, may laban na tayo. Nila Kuya Red, King's Herbal Supreme Capsule. Ano ba ang sabi ni Kuya Ray Herrera? Sabi ni Kai Herrera, walang lunas, walang gamot sa kamatayan. Pero may lunas sa karamdaman. Ayan, may CPR yan. So, legit na legit. Ayan ang King's Herbal Supreme Capsule at yung liquid. Liquid, yung 750 ml na liquid. Yan ang pioneer. Yan, mabibili natin sa Shopee at sa Lazada. At siyempre, sa Aricubes, ang daming order. At saka sa Double R. Double R, wala. Grama dito. Doon yung sa Aricubes. It's 10:20 na po ng umaga, ha? At balikan nga natin yung binanggit natin kanina, Kuya Ruel, yung show cause order, no? May committee kasi ang COMELEC, yung kontra-bigay. Kontra-bigay, kumbaga sila, bigay. Anti-vote buying sila. So, vote selling. Sino yung mga nandyan? Yung si Stella Kimbo, pati yung asawa niya, si Miro. Tapos si yung Jenny Sandoval sa Malabon. Sama yun, ha? Si si dami pala, no? Dami So lumalabas na, umabot na sa kahapon 19. So ngayon lumalabas na mahigit na aabot na sa bilangan nga natin. Kasi nagsimula yan kay nauna nang nabigyan show causer si Francisco Dumagoso, si Samuel Versosa, si Dale Malapitan ng Caloocan City, si Jenny Sandoval ng Malabon, tumatakbong alkalde, si Stella Kimbo, at si mayor din sa Cavite, si Christopher Denver, si Maria Sheila Lacuna ng Manila, at si mayor ng Olongapo, si Paulino Rolen Jr. So lumalabas kung bibilangan natin, Kuya Ruel, umabot na sa mahigit 50. So marami na nga. Oo. At yung show cause order, parang pinagpapaliwanag kayo ng COMELEC kung bakit hindi ka dapat makasuhan. Pag hindi mo napaliwanag. Nang maayos, na hindi mo siya makakumbinsi. Kasi dun sa kaso ni Bangitin na, dito tayo malapit. Sa kaso ni Francisco Dumagoso, namili raw siya ng boto. Ng 3,000 sa mga public school teacher. Naalala ko to doon. May video nga to. At samantalang ito naman si SB, si Sam Versosa, namigay naman ng mga goods na may pangalang SB. Bawal na bawal. Bawal yun. Namimili ka naman talaga. Yung kay Mayora, Yan natin kay Mayora. Kay Mayora naman, vote buying daw. Sa sa vote buying.
ASR. Ano ba itong ASR? Oh. Ano yun? Yung sa, ano yun eh? Parang sa San Andres yun eh, ba? Yung pamimigay na 1K daw tsaka bigas. So, may tatak pa. Kalinga sa mga. So, bawal na bawal. Kasi, ginagamit may state resource. Ayun ang kalamangan ng mga incumbent kaysa sa mga hindi incumbent. No? So, nako, ingat-ingat po kayo. Baka pag na-disqualify ito, manalo pa yung dehadong kandidato. Yung mga hindi inaasahan. So, ayan ho. Magaling ang Comelec ha. Pero ang tanong nga rito, kung lahat ba to ma-disqualified, baka walang matirang kandidato kaya tayo na lang. Baka walang matirang kandidato Thank you pala sa mga nakikinig sa atin, no? Naka-live. Lalo si Merlinda Valencia, si Antet Suplado. Suplado ba yan? Mga boss, may irereklamo lang po, sabi ni Antet Suplado. Ano yun? May in-applyan po akong application loan itong apps na to. Sa online yan? Sa online. Pondo Pinoy Lending Company. Pondo Pinoy Lending Company. Nahikayat ka mangutang ha? Nahikayat daw siya umutang. Nas nangyari? Umutang daw siya ng 80,000. Ang laki ha? Tapos? Bago siya, ayusin daw yung papeles. So hindi pa approve? Hindi pa na-approve. Ayusin papeles. Anong ginawa? Hiningan siya ng 4,000 muna. Oo. Tapos? Pagbigay niya siya inutangan ha? Siya pa inutangan? Kasi kailangan mo daw magbayad muna ng 4,000. Kaya siya inutangan pa. 4,000. Tapos? Yung pangalawang beses, nagbayad ulit siya ng 4,000. Nagtapos pinapollow up niya, hindi na sinasagot. So, 8,000 nakuha sa kanya? Siya pala nautangan? Siya pala nakunan. Nautangan pa. Kailangan siguro yung mga, di ba, parang pag mga lending company, dapat accredited ka ng Bangko Sentral, di ba? Mag-apply ka. So, kailangan itong Pinoy Lending Company, Pondo Pinoy Lending Company. Saan nakuha yan? Sa apps na? Sa apps, kailangan siguro i-check ng DTI ba yan? O ng Bangko Sentral ng Pilipinas, Kuya Ruel. So, pwede siyang magreklamo sa cyber crime ng NBI Division. Pwede rin. Lalo na, scam to kung ganyan. Kung totoo nga. Utang kang wala kang pera, ikaw pa nautangan. Nautangan siya. Iunahan siyang mautangan. Pero may mga lending company talaga ako yung Ruel. Legit. Pero, kunyari, mangutang ka nga at 10,000. Dahil mayroong processing fee, nakatasan na matatanggap na ng 4,000. Ikaw nga nautakan ka talaga ng lending. Kasi nangangailangan ka, pangit doon, sinasamantala ka. Kaya nga dapat siguro ito i-check mabuti ng Bangko Sentral kasi yung mga Pilipino, siyempre kaya nga umuutang, wala kang pera-pera tapos ikaw pa na naglabas, yung 10,000 na initang mo, naging kalahati na lang Di ba? Kaya nga, kumbaga, tsaka di mo makakuha ang buo kasi inutangan ka rin. Sabi nga ni Antet Suplado, nag-offer po sila na 80,000 ng loan. Nag-submit po ako ng mga requirements na hinihingi po nila. Tapos, may binayaran din po akong sa kanila para daw po manotaryo. Bali po, halos 4,000 po yung nasend ko po sa kanila. Pero wala pa rin po silang reply. Notaryo, malaking modus 4,000. Ang notaryo, 1 to 200 pesos lang 50 pesos nga lang. Depende yun. Depende, di ba? So scam to. Kaya kailangan siguro imbestigahan to. At saka, kailangan... ulitin mo nga kung anong lending company yan para hindi na raw makautang ibang... Pondo Pinoy Lending Company. Antet Suplado, baka meron kang picture, no? Padala mo para at least pero in fairness naman doon sa Pondong Pinoy Lending Company. Bukas naman tong programa natin ko yun. Para mag-explain sila. Hindi lang po rin one-sided. Komento rin. Ng reaction din tungkol doon sa nagpadala sa atin ng 80K ang inutang niya. Tapos 4,000. Tapos hindi na makontak. Hindi na makontak. Pag ganun, red flag na yan. Modus yan. Modus. Ang mahirap kasi, di ba? Ginikipit ka pa. Di ba? Ayun ang... pero in fairness nga naman, may mga lending company naman na matitino, Kuya Ruel, na papautang talaga ng maayos. Kaya lang iba talaga, siguro nahikayat yata itong sino ba to? Antet, na manghiram dahil sa social media rin, Kasi may mga nakikita ko pag nagbabrowse ako, may nakikita ko mangutang ka rito ganito.
nakaluwag ako. Pero totoo, hindi siya nakaluwag doon. Nakaluwag yung ahensya. Dahil sa tingin ko, kailangan i-regulate siya ng BSP. Nire-regulate naman yan, minomonitor. Kaya lang siguro sa dami rin ng mga lending company. Legit naman yan. May mga, kita naman talaga na ang... Hindi, pati yung mga percentage. Kasi minsan masyadong mataas. Masyadong excessive. Oo. Tsaka may mga lending company talaga na tas gigipitin ka, tatawagan lahat ng kamag-anak mo, sisiraan ka, pero bawal mumurahin ka, bawal niya, kaya ako nire-raid ng NBI. Ano yun, coercion? Oo. Tsaka, grave coercion pa. Harassment yun. Harassment. I-message yung mga kaibigan nasalaman mo mo doon sa Facebook. Kasi kukunin nila pati yung mga social media, account nila parang yung account. Pero ang totoo, violation na ng data privacy act mo yun. Ganun ho yun. Okay. It's 10:28 na po ng umaga. Ang oras ay hatid sa inyo ng Sopitec. Yan, Quality beyond limitations. Ngayon, yung mga kandidato, laging nangangampanya, ang init. So magsabit sila o kaya saan sila pumunta, lagi sila may kasamang Sopitec electric fan. Ayan. Di ba? Okay. Yung kanina pala ako yung video natin sa inyo siyempre ng Reuters. Kinuha natin sa Reuters. Credit to the Reuters. Okay, sa ating pagbabalik, pag-usapan uli natin iba pang mga issue. Gaya rin nga itong show cause order sa mga kandidato. Baka nga walang matira na to. Sa local lang ba? Karamihan local Tsaka may party list din Tingnan natin kung may iba pa. Paalam nyo sa amin. Dito sa pero marami na rin nag-comment sabi ng isa wala na po niya, talamak na ever since. Since birth. Okay, sa amin bago balik wag ko kayong alis. If you like listening to our stations, DZRJ 810 AM and RJFM 100.3, there's no excuse not to listen anywhere and wherever you want. Listen on your phone or computer anytime, anywhere in the world. Just download the app for free. How do you download? If you have an Android phone or tablet, go to Google Play Store. If you have an iPhone or iPad, go to Apple App Store. It's that simple. We have 3 streaming sites. Just type in TuneIn Radio or Radio Garden or Streema. That's STREEMA. Once the app is downloaded, type in and search for DZRJ. And now you can choose and enjoy DZRJ 810 AM and RJFM 100.3 anytime and anywhere. Hey, it's free. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810M ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky at si Kuya Ruel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Nagbabalik ang Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Sopitec Appliances, Tob Colored Hair, Motoman Helmet and Accessories at ng King's Herbal Supreme Capsule. Ako po'y karaniwang tao lamang. It's BTS time. 10:32 na po ng umaga. Blue top search si Eggy Ben. 100% cotton ho yan. Yung BTS yan. Bagay na bagay yan sa tag-init. Tama. Kasi 100% cotton at malamig sa katawan. Ayan. Mabibili niya sa Baclaran at sa Divisoria at sa iba pang mga stores. Sabihin nyo lang may BTS kayo. 100% cotton po yan. Okay, ang init daw sa sa Dagupan City, Pangasinan, ayon kay Romel Kayaweb. Diyan nga nakasentro nga 45 degrees Celsius. Pero yan bang index heat
Tama, heat index pala. Yan ba yung temperature ng yan ba yung talagang temperature ng ano? Or iba pa yung temperature ng ano? Parang index siya Kuya Ruel, di ba? Yung parang kumbaga yung parang peak temperatura natin plus yung humidity. Siguro, kasama na. Ayan. So, ingat-ingat ho tayo. Imin tayo ng maraming tubig. O kung wala naman masyadong gagawin sa labas, wag na ho. Delikado ho talaga. Kung katabi lang niyo yung mall, di pat lang kayo. Doon na kayo, palamig na kayo ron. Oo. Ayan. Okay, binanggit natin yung mga kanina nga, ng mga na show cause order. Pag ganyan nga mangyayari, maraming kapaliwanagan na sagutin na lang nila yung mga reklamo laban sa kanila. At maganda nga itong binuo ng Comelec na kontra bigay. Sana talagang seryosohin ng gusto to. At maseryoso rin ng mga kandidato kung gaano kaseryoso ang Comelec na sila i-disqualify dahil sa pamimili ng boto. Yan problema pag lahat ng bigyan at na-disqualify, baka magkaroon ng headline itong city na to wala pong mayor. Meron naman kasi sa Maynila pala, kunyari sa Maynila, may higit 15 tumatapong kandidato dyan. Iba kasi never heard, pero 15, kaya masuswerte sila. Panalangin yung ma-disqualify at tumakala. Batiin ko lang muna to. Happy birthday kay Jose Maria Lanza o si Jom. At siyempre kay Kuya Gerald Bossy, happy birthday. At siyempre, pakibati daw ng congratulations ng aking mga apo na si Yesia at Isabel Liedo sa kanilang academic excellence at salute sa mga magulang Otep at Ann. Happy birthday kay Telma Santos Hermintil na nasa London. Pagbati sa Mayto Elementary School Batch 72, BFMI Batch 77, CEO Malolos Alumni Batch 82 at mga Kalupeteño na nagduluksa sa pagpanaw ni Konsehal Agnes Pangan. Okay, sa ating tanong kanina na vote buying ng mga kandidato, talamak nga ba ngayon? Sabi ni Lisa Bendo, na hindi mo namang kamag-anak vote buying daw in the Philippines is a common issue during election. This happened because many candidates so desperate for power and want to ensure they win fit for their own benefits. So nga naman, sabi ni Daisy, yes, lalo na kung malakas ang kalaban. Si Joe, talamak yan. Patago pero meron pa rin. Sa mga botante, kunin lang ang pera na binibigay mo politiko pero vote wisely. Ayaw yung kay Carlo Magno. Si Jun Vicente, opo, lalo na yung mga mayayaman at incumbent na kandidato. Ang kagandahan naman ng si Eusebio Francisco, di mo matatanggal yan. Inaasahan din kasi ng karamihan. Inaasahan pala. Meron ako nabasa rito kanina. Sabi niya, eto kay kay Marlon Montreal, sabi niya, alam kasi ng kandidato paano pasahin ng tao. Bukod sa entertainment, yung pera. At kay Paulo Miguel, kaya wala nang asahang pagbabago kasi konting bagay pinagpapalit sa prinsipyo. Tama naman, seryoso si si Resty, halos lahat ng kandidato vote buying, dapat wise ka sa pagpili ng iboboto mo. Yes, talamak yan. In advance ng politiko, kunwari ayuda galing daw sa sariling bansa. Kaya ngayon ganyan, pag may ganyan, okay, tanggapin nga, pero red tag nga yan pag binibili yung boto mo hindi ka lang bibigyan ng anything na walang kapalit Oo, di ba? Tama. Siguro kung ngayon hindi, in the near future talagang Tsaka lalo na yung magasto sa kampanya, yung may mga garbo-garbo, no? Magarbo, may malaking monitor, screen. Tapos, magkano ang arkila nun, Kuya Real? Alam mo ba, magkano? 200,000. Ganun ba? Oo, isang gabi lang yun. Saka isang araw lang yun. Kinuha yung pambayad doon. Tapos yung sound system pa. Oo.
Ganun Ito yun. kasi, siyempre, may ano pa yan. May merong, DJ. di natin babanggitin. Meron may isang kandidato naman sa dito rin sa Metro Manila. Simple lang, bangko lang. Tapos nagsasalita lang. Mikropono, mga after an hour lang. Alis na. Bangko lang. Nasa kalsada lang. Ganun lang mga ba. Wala kasi yung, tumatapong mayor to wala siyang tarpaulin man lang. Ang galing nung, again, yung makikita mo na boto mo ko dahil may programa ako at maayos sa pamamalakad ko. Hindi boto mo ko dahil maganda yung mga tarpaulin ko. Yung, may artista kasama. Ito wala May ang galing. May sayaw. Parang naging, entertainment entertainment. tama. Kailangan mo ganun talagang Pilipino. Kailangan mo entertain. Para tapos bago ka bulahin. para mailagay, ma-embed sa mind nila. Ito, di ba? Si Mark Torres, sabi niya, kailan ba hindi? Lagi naman, wala nang sa kanila yan. Kasi pag nakaupo na sila, mas malaki makukuha nila. Aba, tama si Mark Torres. Nagtataka ako, pag election, ang dami na natin kilala, no? Kilala tayo. Pero pagka nakaupo na, wala, hindi ka nakilala niya. Doon ka pa lang, sino po yan? Si Joey Sano sabi, baka maubos lahat ng mga kandidato kapag nagkataon. Sinasabi ko kanina, mauubos walang mga... Sabi ni Enrique Vista, sobrang garapal. At si Amira Lopez, talamak pa yan. Bahay-bahay nga ginagawa. Lalo na pagdating siguro ng oras ng Kasi may nakita nga tayo na disqualify nga ito although namatay na yung kandidato. Sa Maynila yan yung araw ng botohan. Nag-aabot ng pera. Yun ba? Pag ganun, tanggapin nyo. Tapos kung yung talagang kandidatong kursunada, yun ang boto. Hindi, iba, wais lang sila, wais. Hindi, magaling iba. Magkalaban tayo. Ngayon, yung botante mo, babayaran ko para hindi na bumoto. Pwede rin yun. Diba? Hindi na palalabasin ng bahay. Hindi, totoo yan, in real yun. Diba? Kung alam kong ikaw, boboto ka sa kalaban ko, bibigyan na kita para hindi ka na pumunta. Huwag ka na pumunta. Siyempre, kung ikaw, bawas boto kasi yun. May pera na ako at hindi pa ako nainitan. Yan. Sige, okay na. Hindi na ako boboto. Sabi ni Josie Tano, sobra. Wala namang nahuli at nanghuli. Tuloy-tuloy lang. Meron na ako committee ang COMELEC dyan. Committee kontra bigay. Sa tingin ko, tututok ho yan. Seryoso naman ang COMELEC sa pamumuno ni Chairman George Garcia. Si Paing Paing. Never po nagbagong Philippine politics. Unfortunately, part na po ng vote buying tuwing may election. So, parang lagi na lang may election. Para marami may pera. Hindi, para pag lagi may election, labas ng pera. Di ba? Pero yung pamimigay ng pera, rin yun umiikot din yung ekonomiya natin umiikot din yung ekonomiya natin kasi bibili sila. Actually, nga din kailangan gumastos ng tao para umikot ng economy, di ba? Tama yan. Sabi ni Diyos Zamora, matagal na nangyari yan muna noon pa. Wala rin magagawa ang COMELEC diyan. Tanggapin ng mga tao o botante kasi magagamit din ng pambili na kung anong gusto nila. Yan. Tsaka inaasahan, lalo na sa Talamacaya, kuya, sa mga probinsya, ang katuwiran kasi ng mga, hindi naman lahat yung mga nakausap ko rin, minsan nga lang dumalaw dito yan di tanggapin na namin. Pagtawas yan, namin makita tuwing election nga lang namin nakikita yan. Nalalapitan di tanggapin na. At malakihan sa mga probinsya, gugulat nga sa mga probinsya, malakihan umabot pa ng 5 to 10K daw. Doon ba? Hanggang 15K ang bilihan ng boto. Lalo na dyan sa mga malalayong probinsya sa ating bansa. So, okay lang tanggapin niya, pero piliin yung karapat-dapat na iboto. Lalo na kung incumbent yan, hindi man niya pera yan. Pera ng estado yan. Sabi nga ni Charles Tio, good morning Kuya Ricky at Kuya Ruet, tanggapin mo na lang yung pera. Huwag na lang iboto yung namigay kasi pag nakaupo yan, siguradong babawiin nila. Sigurado yan, Kuya Ruet. Tanggapin mo na. Bakit? Pera mo rin yun Taxes nga raw yan Bush yan di ba? It's time to Tob. Ayan, 10:42 na po ng umaga. Tob, hair color.
The overall vanity for colored hair. Yan, tamang-tama yan sa mga nakatanggap na ng pera sa kandidato. Pumili kayo na to, pampakulay nyo ng buho. Mura lang naman yan. Kaya, basta hanapin nyo sa mga drugstore, Philippine drugstore, sabihin nyo, Tob, kung meron ba kayong Tob. Yan. Okay. Sa iba pang balita, Kuya Ruel, no? Yung binabanggit natin kanina, ano ba to? Yung binanggit tayong kaninang yung panghihimasok ng mga Chinese, no? Nakakabahala ho yan. Alam ko, nung 2016, may ganun eh. Nakialam na sila talaga. Nakialam daw eh, nung 2016 eh. Ito kayang midterm, tapos tong 2028, nababahala na rito, maging ang palasyo ng Malacanang, ha? So, although nasa denial stage ang Chinese government, pero may intelligence committee pati ang COMELEC minomonitor nga ng pagpasok at pagpondo sa mga kandidato ng mga pro-China. Ho yan? Malaking red flag ho yan. Bantayan natin yan. Naku, mahirap yan dahil ang interest ng ibang bansang hindi interest natin. Oo, pagka gusto nila ipaupo ka kasi tuta ka nila. Oo. Di ba? Para sumunod ka lang sa kanila. Pero billion naman ang binibigay. Siguro, di ba? Malamang billion ng ba naman sa mga sa Chinese, di ba? At may nakita tayong so, totoo kaya yun, no? Sa tingin ko, totoo naman yung mga product ng mga malalaki, Louis Vuitton, Gucci. Dito sa China pala ginagawa lang pala. Hindi, kasi branded lang yung brand yung tatak lang doon. No? Kaya mahal. Doon, mura lang benta nila. Pag binenta na nilabas na sa China, million na. Diba? So, totoo yun, Kuya Ruel. So, totoo pala yun, Kuya Ruel. Siyempre, kasi yung equity ng brand, ang taas na eh. Kaya, sa marketing nila. Tsaka pag binenta mo naman ng mura yun, sasabihin peke. Ba't naman na mahal? The original mahal eh. Minsan yung peke pa mas maganda eh. Hindi, kaya nga, dun yung cheap labor doon. Kasi kaya doon pinapagawa, no? Tapos doon lang parang nililabel lang. So, binibenta rin naman nila mura. Pero walang nalagay na tatak. Kumuha ka na ng logo. Di ba? Pero, ayun nabahalang doon ang malalaking mga kaya kahit sino lang, pwede na bumili Ikaw lang ba may Louis Vuitton? Kaya meron. Ikaw lang ba may LB? May Gucci? Parang binasag ng Chinese government yung yung mga produkto na kasi nga 'di ba papatawan sila ng mataas ng US di ba? 245 ang tariff niya. Di ba? Kaya siguro gumanti sila sa pamamagitan, dito lang yan. Kaya makakabili ho kayo niyan. Wala nga ng tatak, pero dito ginagawa yan. Thank you pala sa kay Jolly Calayag, kay Judith C. Bakit siya nagti-thank you? Ganun ba? Ayun, nakikinig sila online. Ganun ba? Good morning Maraming salamat sa pagtsatsaga yung makikinig sa amin Ayan, dahil dyan, meron kayong GC raw kay Kuya Ruel, yung Creative Nail Salon. Yung pinapunta mo dyan, gumanda na ba? Oo, actually, paglabas, artista na nga. Ayan, Creative Nail Salon sa may Scout Alcaraz yan. Tumawag kayo sa 0927-395-1110-31 yan, at 0 para sa inyong appointment. Creative Nail Salon. Malapit lang yan sa Banawe. Banawe, Quezon City. Okay, banggitin lang natin dahil total nangampanya nga at pinakita na ni BP Sara ang paramdam na siya kasi tinanggal niya yung seal na natatakbo siya. So ang tanong, makakatakbo kaya siya? Kung may impeachment wala siya yung paano todo na yan na pag na-impeach siya at na-convict siya. Hindi na siya pwede tumakbo. Kung hindi. Posible yan, Kuya Ruel. Ang dapat niyang gawin, mag-resign lang. Para makatabos sa 2020. Kasi you cannot impeach a person na walang position. Kaya pag nag-resign ka, di ba? So, pag nag-resign siya, wala nang impeachment.
Siyempre. Wala na impeachment doon. Paano Resign ka mo na ma-impeach Wala na yun sa position di ba? So, kaya naalala ko si si Mercedita Gutierrez ng Ombudsman. Bago siya isa lang, nag-resign na siya. Ngayon, nakaupo pa sa GSIS. GSIS ba? Tama ba? Kasi pag na-impeach siya, lahat ng mga benepisyo niya forbidden. At the same time, wala siyang pensyon. Wala na. Wala kang pwedeng pasok na posisyon mo sa gobyerno. Sa private, pwede. Pero yun ang ginawa niya, nag-resign. The best thing na ginawa niya. Ito kaya, si BP Sara, magre-resign din ngayon? Hindi magre-resign yan. Sa tingin mo, abangan natin. Kasi susunod na kabanata. I will fight for what I know is right. Pinakapalitan pa niya yung apelido niya ni Amy Marcos, Senadora Amy Marcos, palitan na raw niya yung apelido. Palitan lang daw niya apelido niya dahil Marcos nga, di ba? Romualdez din pala yung niya, yung middle initial niya. So, gusto niya, paibahin na lang. Ano daw? Umalis na siya. Ewan ko, baka gusto niya Duterte na. Amy Duterte. Ayan. Pero, ewan ko ba dyan? Bakit nagkakagayan sila, Kuya Ruel? Magkapatid Ha? Unity sinusulong bilang naging disunity. Akala ko ba, sabi, blood is thicker than water. Blood is thicker than water. Ano lang yun, kasabihan na lang ngayon. Ito yung nangyari doon sa dalawa, di ba? Na, grabe. Umalis siya sa partido, tapos nagsarili, independent. Ano ba ibig sabihin nun, di ba? Siya yung mas matindi pa sa kanya ba yung pagiging kaibigan kaysa sa kadugo niya? Magbe-benepisyo ba siya pag natanggal ang kapatid niya? Di ba? Mukhang mali yata yun, di ba? Isang malaking pagkakamali yan na ganyan ginawa. Anyway, nasa kanyang desisyon niya, sa tingin tumasakay sa popularidad. Matanda na siya. Matanda na ilan taon na ba si Amy? Hindi ko alam. Panganay siya Di ba panganay siya sa lahat ng magkakapatid? Kaila Irene, kay Bongbong. Late 60s siguro. Hindi. 65 na. 66 na siya BBM. O di siguro mga 2 to 3 years lang. 73 na yata si Amy. Kasi akala ko nga mga 40 plus lang si Senator Amy. Ganun ba? Hindi sa kakaano yun. So 69 na nga. 70 na. Sabi sa'yo Dapat mag-grand dapat mag-grand celebration ng si Senator Amy. Kasi mga favorite Chinese number mo yan, diba? Hindi pag mga Chinese na nasa 9, grand celebration yun. Bakit? Kasi 'di ba ayaw ng Chinese ng 9 Kaya pag 49, 60, kasi sabi kagad nila na 70 na sila. Tatalon na sila. Ayan, paano mo yan kay Pungsun. Kay Senador. Senador, kasi kamalasan niya to, hindi siya manalo. Okay, ilang araw na lang, halala na. Kaya, nag-iisip-isip po kayo, pumili kayo ng tama. Tama at mabuti. Hindi yung sinayawan nga, sabi nga sa isang sinayawan na kayo, kinantahan lang kayo, kinamayan lang kayo, boboto mo na. Tsaka tandaan mo, di ba? Reklamo ka ng reklamo na ganun ang buhay nyo, ang hirap ng buhay nyo, pero boto kayo ng boto the same. parang you are voting the same person but expecting different result. Parang Albert Einstein yan. Okay, di ba? You are doing the same thing every day, every month, every week, every month, and expecting different results. So, Albert Einstein yan, sabi nga. Pero, yun nga sinasabi natin, hindi porket ganun, kinantahan ka na, kinamayan ka lang. Piliin mo kung ano yung background niya, yung character niya mismo. Tsaka, kasi, track record niya. Ayan, tsaka hindi lang yun. Parang magaling kang kumanta, magaling kang sumayaw, lahat magaling ka. It's not a requirement or a factor to be di ba? Yari, tatampong senador yan. Ano ba alam niya? Marunong ba siya gumawa ng batas? Kung sasabihin niya, hindi, mananalo muna ako, tsaka ako isipin niya kung paano gumawa ng batas. Alam mo sa totoo lang, dito lang kita, di ba? You are senator. Rin mga botante, kala nila kasi nalo ka dahil sa amin So, hininga ka ngayon ng resibo. Hininga ka ngayon ng bayad mo sa utang na loob nila. Ayun ang problema ng mga kandidato naman. Ang trabaho ko, gumawa ng batas.
Oo. Gumawa ng batas, kahit yung mga konsehal. Kasi nagtama ka, nagiging yung mga elected official, nagiging ngayon, DSW din na sila. Oo nga. Tapos diba, meron pang kandidato. Yan nabigyan namin kayong gano'n ha. Baka sa election makalimutan mo kami, wala kayong utang na loob. Ganun ba magsipatay? Kaya, tingnan nyo muna mabuti, no? At saka yung background nyo niyan, yung character niyan, yung track record talaga niyan. Malaking red flag pag nagkaroon ng kaso yan, lalo na sa Grab. Saka merong ibang kandidato, pag ako nanalo, aalagaan ko kayo. Ayun, sabi. Yung anak hindi naalagaan. Parang kilala ko yun, tumatakbo senador yun, Hindi, actually, lahat, pamilya mo nga, hindi mo nasuportahan, di ba? Isang family lang, hindi mo masuportahan. How come you can support isang barangay? Isang malaking... Kung if you're running budol yun. Kung if you're running for a barangay chairman, di ba? Biro mo, yun lang, hindi mo masuportahan. Mas maraming tao, di lalo. Okay. Oy, mayroon kang babatiin dyan, Kuya Ran, sa 10:54 na ng umaga. Hindi, sabi ni Estorila Angus, pakigreet si Marites Schultz ng Queensland, Australia ng happy birthday. Yan, happy birthday. Queensland, di ba? Parang sa Australia. May mga dairy products. Padala naman kayo. Oy, happy birthday Ang pangalan nun, Kuya Ruel, banggitin natin. Pinabanggit ng kapatid ko, tama. Happy birthday po. Okay. Kuya Ruel, ikaw ba? Sa tingin mo ba, talamak ang botbay? Ikaw naman, kailangan pa ba i-memorize yan? Yung sagot ko. Ikaw na lang sagot. Kailangan ba? Hindi na kailangan sagutin. Tama. Pero sabi ng iba, banggitin natin iba pa, naku, ang dami pang mahabol. Si Eggy Ben, sabi nga ni Eggy Ben, basic yan. Kita mo. Basic na yan. Si Daisy Samonte, yes, lalo lang malakas kalaban. Okay, So basic lang daw 'yan ito si Joseph Enriquez. Yes, ever since nangyayari na. Sana matuto na mga Pilipino dahil din hirap ng buhay kaya ito nangyayari. Tama naman. Anyway, sabi mo kailangan pa memorize yan. Sa dami ng mabuti nga yung ginagawa ngayon ng COMEX. Seryoso siya. May committee ng kontra bigay. Namomonitor na lahat nila. At wag abusuhin paggamit. May si Jen Sandoval, yung mayor sa Malabon. Dahil ginamit niya yung sources ng social media, ng Facebook ng social media ng government. Na doon niya pinopost. So, isa yun sa mga bawal din. Ginagamit. Basta anything na gamit mo state resources namimili ka ng boto in your personal capacity. Tapos lalo na kung may tatak pa. Pangalan mo. Talagang nanghikay ka na pilitin kang iboto o namimili ka. So, di na nga siguro parang kultura na yan. Nasa Pilipinas kasi tayo Kaya ganon. So, ang na lang yan, isurusoy ng COMELEC kung sino yung talagang papatawan nila o kakasuhan nila. The worst, i-disqualify nila. Kasi namimili. Kasama yun sa batas na bawal ang vote buying. Kaya, tanggapin nyo. Tanggapin nyo. Pero iboto nyo yung kursunada nyo. Di ba, Kuya Roy? Okay, bumoto. Ito, hindi kami namimili ng boto. Namimigay kami ng ito yung di ba, sabi na it's better to give than to receive. Ayan. Diba? Pero dito sa it's better to, not to give. 3 winners ang mananalo ng GCash. Ito na, banggit tatatanan. Sino to? Dixon Coro, At ang pangalawa, si Mia Amor. Mia Amor. At ang pangatlo ay si Josie Tan. Ayan. Naboto kayo, mag-direct message kami sa aming fanpage, Double R sa Radyo Bandido. Yun ang fanpage namin. Doon kayo mag-message. Okay. Kuya Ruel. Yes, meron pa ba yatang ibang sasabihin dyan? Meron pa ba? May pabati ba dyan? Wala na. Punong-puno na. Muli, sa mga lending company, tatalakayan natin yan next week siguro, Kuya Ruel, Dyan. Okay.
Salamat sa lahat ng mga kinig sa amin. Every Saturday po, 10 to 11 a.m. Yan. Okay, kami po ay member ng Kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Bawal ang fake news rito. Okay, samahan nyo ako muli sa susunod na Sabado po. Sa May na, malapit na mag-May. Alam mo, pag May, Mother's Day, di ba? Ayan, Happy Mother's Day lahat. Muli, tandaan nyo, piliin po natin maging mabuti kaysa maging tama. Bye-bye! Hi, good morning, Binis! Happy weekend po sa inyong lahat. Ang programang ito ay hinitid ng Sopitech Appliances, quality beyond limitation. Tob, the overall vanity for colored hair, Photoman helmet and accessories para sa safety mo to. Ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.